Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo, boss, eh. Gatas na gatas! Gasper! Gasper! Fuck you. All right, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Isa na namang dekalibre. Nagatas, mga ka-plastic. Content na content, minuminuto, mga ka-plastic. Ito, ang tungkol naman dito sa rebat ni Norman Mangusin about this allegation sa kanya ni nagngangalang Erwin the King Siar o yung impersonator ni Romy Diaz, mga ka-plastic. Siya po yung isa sa mga napakinabangan ni Norman Mangusin that time noong mga panahon ng pandemya na kung saan ay nag-e-entertain siya sa mga OFW, sa mga Pilipino na kagaya natin dito sa Pilipinas, na kung saan ay ginagawa niya ang lahat makapag-perform lang sa kanyang TikTok account at nagpapalipad at nag-iingganyong magpalipad ng mga tulong financial daw di umano para sa mga kababayang kapuspalad daw. Yan ang sabi niya. So, ito po si The Kings. Norman Mangusin! Ako'y pinanganak akong super yaman. Ayun, mga ka-plastic. Isa sa mga theme song ni Norman Mangusin ha. At isa pala. It's November 17 ngayon, mga ka-plastic. It's my lucky day because it's my birthday ngayon. At ang inyong lingkod, mga ka-plastic. So hindi ako naghihingi ng kung ano-ano yung mga palipad dyan. Baga, I'm proud na naging isa ako sa mga gumatas sa mga content ni Norman Mangusin. Pero anyway, by the way, mga ka-plastic, ito na po ang rebat ni Norman Mangusin tungkol sa alegasyon ni Erwin the King Siar. At ito po yun. Ang alegasyon na tungkol doon sa isang kabang bigas na pinadonate ni Norman Mangusin kay Erwin the King Siar. So, panoorin natin ang kanyang sinabi rito. Isa lang siyang... Yung Romy Diaz. Actually, hindi ko pa nakikita. Isang beses ko lang nakita. Nung humingi sa akin ng bigas yan. Sinungaling. Alam ko na, sabi ko pa nun. Hindi. Nung nag-live ako noon, humingi yan na 100 sa akin, bigas sa akin para daw doon sa mga kababayan niya sa Quezon. Pero ang nangyayari, hindi niya ipinamigay. Daking nga. Daking. Daking, ibig sabihin. Dakilang... Mandurukot. Malupit siya, no? Kami, gusto namin. Alam mo, ika nga ni Senator Lacson, ano to Nandamay ka pa ng tao. Huwag mo na idamay na nanahimik si Lacson. Namomroblema na nga yun sa flood control project eh. Nandadamay ka pa. Ano ba yung sabi ni Senator Lacson? Walang probability. Dali. Yan, nag-iimbento ka na naman. Probability. Actually, hindi ko kilala yan. Hindi ko pa nakita. Isang beses ko lang nakita yan nung kwento ko nagkakamali somehow in April 15, 2020. Humingi yan ng bigas para daw sa kanyang mga kababayan sa Chaong. Nagbigay naman ako 100 sako. Nakita ko yun, boss, sariles. Sariles. Ang problema, yung pinamigay niya, nagkuha lang siya ng, yung 3 sako lang binuksan, nag-supply siya sa sariles, tigi-tigi 1 kilo. Yung 3 sako, kapag ka sinupot-supot mo na 1 kilo yun, marami. So yun lang. Pero ang balita ko, 10... Bakit naman 1 kilo yung pamimigay mo sa taong bayan? Kulang naman sa isang pamilya yun, Norman Mangusin. Kung 1 kilong bigas lang. At saka isa pa, napakasinungaling mo, mga ka-plastic. Na sinasabi mong hindi mo kilala si Erwin the King.
'Di ba? Alam niya ang kwento. At si Erwin mismo ang mga nagpatunay ng kwento na in-interview siya ni Makagago. At wag mong babaliin yung kwentong yun, mga ka-plastic. Sako yung ipinamigay niya ng tigit-tigit 1 kilo, yung 90 sako, pinera niya. Oo. Oo, yun ang pagkakaalam ko. Yung sako na lang ibinigay mo. 90 sako daw, ninakaw. Sa Raulo, no? Aanin naman niya yung sako na yun. Inopinion naman ni Erwin yun. Oo, yun ang maliwanag doon. Oo. Baka ano pala na ito. Ayan, may tao. Ay, si... Gawin namin yung live cam. Ninong. Ay, Ninong, sa gilid lang. Andiyan na. Naka-live ako. Marami akong viewers, 6,000. Sige lang. Yung renta mo. Nagsasalita ng... Yung ba yun, boss? Pupil pala yan. Sandali. Ganun talaga, boss eh. Pag hindi mo malaman kung nakulangan sa pera o nasobrahan sa pera. Ganyan talagang tao. Sus. Ayun. Yung kwento niya, sabi nga ni Senator Lacson, walang probative value. Alam mo ibig sabihin ng walang probative value? Ibig sabihin nun, narration lang. Kwento lang. Walang probative value. Kwentong barber. Oo. Walang probative value na makaka-apekto sa akin kasi yun, narration lang. Pero, doon sa interview niya, kung may mga defamatory words siya, hindi ko kasi pinanood eh. May mga defamatory words siya na sinabi tungkol sa akin, yun may probative value sa akin yun. Obligado. Kakasuhan na ng mga abogado natin yun. May pa-defamatory ka pang nalalaman. Probative pang nalalaman. Na-documentary nga ni The King, mga ka-plastic. So panoorin nyo na lang po kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Ito po yung clip. Tagal mo naman, ito yung address ko. Pinost kong address ko, puntahan niya lang ako eh. Minumura niya ako ha, ito, minumura niya ako. Dito nyo makikita. Tinira niya ako sa ganito. Hayop ka. Piyo ka. Yung binigay ko sa imbigas, hindi mo ipinamigay. Ninakaw mo. Ay, nako po. Ngayon, nagtanong muna ako sa mga lawyer ko, attorney, nagbigay ako ng 100 sako para ipamigay sa mga mahihirap sa Quezon. Wala akong nakitang binigyan. Pwede ko bang lusubin yung taong pinagbigyan ko? Sabi niya, pwede. Pwede mo i-demanda. Hindi ko i-demanda. Pero kako, may reason ba ako para basagin yung mukha niya? Oo, may reason ka. Pero tama, na-deceit. Pero pagka basag-basag ang mukha, makakasuhan ka ng physical injury. Hayaan mo na. Pupuntahan ko talaga sa bahay niya, naka-live ako. Pero may dala ako syempre, may dala akong armament, may dala akong peto ko, di ba? Oh. Ngayon, ilalive ko yun. Ipapahiya ko talaga yan. Pag nailabas niya, yung mga tao na ituro niya, dito ko binigay, Sir Francis. Okay, alis na ako. Pero pag hindi niya naituro, kada magkakamali ng sagot, talagang bit-bit sarado namin. Wala akong pakialam kung may polis-polis doon. Ikaw buwa ka ng ina mong Erwin CR. Ikaw ang original na budol. Hindot ka. Tarantado kami nung minuto. Ikaw ang original na budol-budol. Biruin mo yung ibinigay ko para sa mamamayan ng Quezon, sa mahihirap na mamamayan ng Chaong, o kininam pinera mo, hayop ka. Ano? Eto, sagutin mo o kinam. Hintayin mo ako dyan. May dahilan na para puntahan kita. Napakatanga niya sa parte na yon. Alam mo kung bakit? Sa kagustuhan niyang gumanti sa akin, ang ginamit niya is bigas. Samantalang yung bigas, Ipinamigay niyo, di ba? ipinamigay, Naka-live. naka-live, at mapapanood nyo, i-attach natin dito. At kung paano niya ako murahin. Bakit mo ako titirahin dyan sa bigas? Hindi mo ako kukuha ng empleyado mo. Kung noon pa lang, alam mong ninakaw ko ang bigas. Exactly. Alam mong lumakas ka. Lumakas ang vlog mo kasi sa'yo lahat nakakredit yan. Kaya mo nga ako kinuha kasi gusto ako ng taong panoorin kasama mo. Tapos dyan mo ako sa bigas kakanain. Wala akong utang na loob dahil binigyan mo ako ng bigas. Yung bigas na yon halos walang natira naman sa akin. Kasi yung panahon ng pandemic, nakatutok lahat sa akin. Paano ko hindi pamimigay yan? Isa pa, hindi naman akin yan eh. Tama. Sa tao, di ba? Sa tao yan eh. Donations. Sabi niya, isa-isahin ko yung mga tao dyan binigyan mo kuno.
At pag yan ay wala, ihahabla kita. Ayun, yan. Yan yung panakot niya lagi. Di ba? Patong-patong na kaso. Patong-patong na kaso nga Ganyan din abutin mo. sinabi din niya. Oo. Bukod sa susungal-ngalin ko, bunga Yan, mo, paduduguin. padudugin kong ngipin mo sa harap ng mga anak at asawa mo, Ayan, sinabi niya rin sa akin yan. dyan sa harap ng bahay mo pa lang, rarat-ratin na kita. Uy, grabe. Siyempre, aalis ako dito, may armamite ako. Armamite? Armamite ang tawag niya. Oo, parang yung armamite. Grabing death threat nun. Oo. Tapos sinasagot ko lang siya. Nagla-live din ako, buhay lahat ng ilaw. Oh, Norman Mangusin, ito yung ilaw ko, baka maligo ka pa, tekbalang ka pa naman. Sinasagot ko talaga, ito, bukas. Tumaas na nga kuryente ko, kahintay ko sa'yo. Hanggang sa naglaylo na naman siya, nawala na naman siya. Ngayon, Norman Mangusin, kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo since naglabas naman sila ng live stream at yung Facebook page o YouTube channel mo mismo ang nag-live stream na patunay yung 100 kabang bigas ay pinadaan pa nga sa Riles, mga kaplastik, at pinamudmud sa mga taong bayan doon. Sinong paniniwalaan ng taong bayan ngayon at ng OFW na niloko mo na nagpalipad ng mga perang tulong mula sa kanila papunta sa iyo sa pamamagitan ng super chat? 'Di ba? Mga kaplastik, isang malaking kasinungalingan tong ginawa ni Norman Mangusin na may sinasabi pa siyang probative. Pa-probative ka pa. Pati nananahimik na si Ping Lacson, dinamay mo pa sa mga ano mo, sa mga reference mo. Ganito kasi ang technique niya, mga kaplastik. Panoorin natin yung super chat. Eto, sandali lang. Panonorin natin. So, ganito ang ginagawa ni Norman Mangusin na inuutos niya kay Haring Yama o si Queen Yama na kung paano dumiskarte na mambudol sa mga OFW noong panahon ng pandemya. Kung paano sila makalikom ng malaking pera sa pamamagitan ng super chat o yung pagpapalipad ng pera papunta sa kanila. So, malalaman natin sa pamamagitan ng video na ito na wiretapping content na naman tayo, mga kaplastik. So, sino ang paniniwalaan natin sa dalawa? Si The King ba? Si Erwin The King? O si Norman Mangusin na binabali niya ang kwento na probative daw na kung sinasabi niya? Yama, hindi ka magla-live kahit kung ano-anong topic lang para mag-super chat sila. Sige po, boss. Gabi-gabi ka mag-live. Tapos, Sige po. pag nag-live ka, 30 minutes lang ng 30 minutes. Part 1, part 2, ganun. Para mag-super chat sila. Nagets mo? Okay, boss. Apat na beses ka magla-live pero puro tig 30 minutes lang. Okay, gawin kong hapon, gabi, madaling araw. Ano po? Di ba yung isang live mo? Isang live. Nakaabang naman si Beno for monetization, di ba? Oo. Magla-live ka 30, imbes na 2 oras, 30 minutes lang. Puputol-putulin. Okay. Kunyari nawala ka, naputol. Balik ka uli, magkaka-views uli yun. Ganun. Okay. Sige po. Ikaw naman, Beno, yung live ko dati na tigla 2 oras, putulin ko ng 10. Tapos upload ka ng upload. Ganun lang muna para mabuhayan lang tayo. Ha? Lupit. Okay po, boss. Sige po. Discarding nila lang. Ay, boss. Ito po si Papa. Si Mambet kasi tumatawag sa akin yung sa meron siyang mga sinisingil. Pananiningil sa kanya yung sa pag-iinsi daw. Sana paglapit na, hinigyan mo na kay Bernard. Sige. Kay Bernard na ka manghihil. Huwag mo na muna intindihin niya. Intindihin mo yung pinagpapatuloy natin. Lalabas ako, walang problema. Ang dami ko. Yes, boss. Malapit na yun, boss. Okay, anyway, Dong. Kumusta yung nilalakad? Boss, malapit na, boss. Very good. Papangga natin yan. Tangina. Lupit. Papangga natin yan. Alam naman nila yung nangyayari, di ba? Alam mo yan, boss. Walang ano.
Walang problema sa kanila. Importante sa atin, tumupad tayo sa usapan, di ba? Yes, sir. Yes, boss. Of course. Okay. Sige na, mag-iingat kayo dyan, Tong. Pag may kailangan kayo, magsasabi kayo. Kahit pa paano, may pagkakaroon tayo pangkain. Ha? Sige, boss. Walang problema, boss. Sige, boss. Sige. Eto, tatandaan niyo, Dong. Yes, boss. Dong. Yes, boss. The only Swiss. people who are staying with me during the worst part of my lifetime is the only people who can sit and eat with me at my same plate at my table. English yun. Okay, boss. Sige, boss. Sige, tawag ako mamaya, ha? Ingat kayo. Okay, boss. Partida yan, nakakulong pa yan ha. Okay, boss. Yung billing ko, Yama, lagi mo lang hawak sa telepono mo. Tapos, kung magla-live ka, 30 minutes lang ng 30 minutes, ha? Okay, sige, sige, sige. Para mag-chat sila. Okay, bye-bye. Ingat. Yun. Malinaw na malinaw yun, mga ka-plastic, yung diskarte nilang malupitan. Na every 30 minutes ay ikakat nila yung live stream nila. Then may panibago na naman silang live stream, which is mag-take a break muna sila ng mga 1 hour, ay 1 minute, 10 minutes. Then gagawa na naman sila ng another live stream content, which is magpapalipad naman sila ulit ng panibago para ma-recognize nga naman yung mga bobong fans o mga ignoranting tao na naniniwala kay Norman Mangusin ay patuloy pa rin magwawaldas ng pera na kunwari ay tumutulong daw talaga sa mga kapwa Pilipino. So ang galing ni Norman Mangusin, no? Partida pa yan, nakakulong siya that time ng pandemic. Yan nga yung pinagtatakaan ko eh. Nakakulong siya pero nagagawa niyang ipasok yung kanyang cellphone. So paanong paraan niya nagagawa yun? Na habang nasa kulungan siya ay may mga gumagalaw na alagad sa labas. Habang siya pasipol-sipol na lang sa loob, gumagana yung pera. Which is why may nagagawa pa rin siya. So may malaking sindikato kasing nasa likod kay Norman na nagkokontrol din sa kanya. Mga ka-plastic. So sino ang paniniwalaan natin sa point of view na ito? Si The King ba? Si Erwin The King, Siar? O si Norman Mangusin na lahat ay may paiba-ibang statement tungkol sa mga nangyayari sa buhay niya? Na samantalang nakadocumented, may paper trail yung kalaban niya. At naka-livestream pa yun before. At layon, nagpakita na naman ng wiretapping si Pud Genius about dito sa technique niya kung paano palaguin ang pera sa pamamagitan ng super chat. Mga ka-plastic. So yung mga nagsusuper chat yan, may mga idea na kayo kung paano magpalaki ng pera. Ang gagawin nyo lang, every 30 minutes, magtakat kayo ng video. And then, magpapahinga lang kayo ng konti, magla-live stream na naman kayo uli ng 30 minutes. So that means, yun kasi yung sikreto ng algorithm sa social media. So alam ni Norman Mangusin ang galawan ng social media. Kaya nagagawa niyang sabihin yung mga ganun bagay. Diba? Mga ka-plastic, paniwalaan nyo na kung sino ang paniwalaan ninyo. Pero habang tumatagal, paliit na ng mundo ni Norman Mangusin dahil nakikita nyo, nangungupahan na lang siya ngayon. Nangungupahan na lang siya ngayon sa isang let's say parang resort yon, something resort sa Paranaque na bago niyang dudugyuting bahay, bago niyang sasalaulahing gamit at kung saan siya magdududura doon at manglilimahid ng baho ni Norman Mangusin, mga ka-plastic. And that's the reason why kung bakit si Casper ay laging nasa likod. Diba? Sa mga dahilan yun. Sa sobrang dugyot niya, hindi na kinakaya ni Casper yung baho niya. Pinagtitiisan na lang siya. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sula, nagsasabing ang mga plastic ay patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing up. Alright.
Happy birthday to me. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.